Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, ang video na ay tungkol doon sa update para sa application ng Cittadinanza Italiana. Ganap na gang batas yung nagsasabi na kung saan ay mayroong additional na bayad na sisingilin na hanggang 600 euros. Kung yan ay ganap ng batas, sino ga ang dapat na maningil niyan? Totoo ga na 5 years na laang at hindi 10 years of residency ang requirement para sa pag-apply ng Italian citizenship? Sagutin din natin, kailangan pa ga na kumuha ng NBI clearance doon sa Pilipinas kapag ka yung aplikante ay dumating sa Italia nang siya ay below 14 years old laang. Paano naman yung mga holder? Meron silang Carta di Soggiorno or yung Permesso di Soggiorno na lungo periodo. Sila ga ay exempted na doon sa exam para sa Italian citizenship. Ano ang kailangan na gagawin? Ang detalye Raga, doon po na sigla, partiamo. Mahalaga ang content ng vlog na kaya Raga, inanyayahan kita na makinig na maigi at saka unawaing mabuti para na sa ganun ay maging malinaw sa iyo. Okay, yung ating pag-uusapan ngayon. Di ka hanggang ngayon ay napakahirap na mag-process o kaya naman ay mag-renew ng Permesso di Soggiorno. Kahit pa sinabihan ng tribunale ang mga kwesture na sundin yung timeline sa pagpaprocess ng Permesso di Soggiorno doon sa mga nagre-renew. Yan ay na-explain na natin din sa vlog na Pero alam natin na yan ay hindi pa agad na i-implement, hindi yan nasusunod. Ang sabi kasi ng tribunal kailangan within 60 to 90 days, depende sa tipo ng Permesso di Soggiorno, kailangan ay ma-release na. Okay? Yung ni-request or yung ni-renew na Permesso di Soggiorno. Pero dahil alam naman natin ang sitwasyon ngayon na hindi yan agad nagte-take effect. Katunayan ay kahit ngayon ay hindi naman agad yan nasusunod. Nabalitaan mo na rin Raga yung tungkol doon sa nangyari doon sa isang ragazza dyan sa Torino. Siya ay estranyera din. Siya ay bata pa, 18 years old pa lang. Nagkaroon siya ng problema doon sa kanyang dokumento, doon sa pagre-renew ng kanyang Permesso di Soggiorno. Dahil lang siya ay naulila doon sa kanyang ina noong taon na 2023. Dahil sa naging problema nga niya doon sa kanyang Permesso di Soggiorno ay hindi siya nakapagmaturita. Hindi rin niya maritira yung kanyang diploma para sa lisensya media. Pati yung access niya sa medico di base niya ay problema din kasi nga nang expired yung kanyang Permesso di Soggiorno. Kahit na siya ay mismong dito sa Italia ay pinanganak, may rescue din na ma-obtain niya yung automatic na Italian citizenship dahil nga nang siya ay nag-18 years old nga. Dahil pa rin dyan sa na-expire niya na Permesso di Soggiorno na problema niya yung kanyang pagre-renew. Meron pa nga nagmalasakit na prof niya, siya ay tinulungan para na sa ganun ay makapag-renew siya ng kanyang Permesso di Soggiorno. Ang ginawa ng prof, sinamahan mismo siya doon sa kwestura sa pag-asa nila na dahil sa tulong niya ay maaayos na at makakapag-renew na ng Permesso di Soggiorno yung ragazza, yung estudyante na estranyera. I-share ko sa iyo Raga ang pangyayaring iyan para maipaunawa ko sa iyo, okay, na hanggat ikaw ay qualified pa at ikaw naman ay pwede na mag-apply ng Italian citizenship ay gawin mo na yan. Kasi nga nang laging nagkakaroon ng mga changes at laging posible na magkaroon ng problema. Napakahirap talaga kasi ng pagre-renew, pag-aasikaso ng Permesso di Soggiorno. Madami na akong naging mga previous vlogs tungkol dyan sa Italian citizenship. Yung mga information, baka gusto mong malaman, gusto mo pa na maging well-aware ka tungkol diyan at para ikaw ay makapag-decide na mag-apply ka na rin ng Cittadinanza Italiana, pakipanood mo na lang Raga yung aking mga previous vlogs. Hanggang ngayon kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng charges. Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges.
Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit 10 oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan, Raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang TapTap Send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RagaChat. Ngayon naman, para sagutin yung tanong ng iba na kung kailangan pa na kumuha ng NBI clearance doon sa Pilipinas kapag ka yung aplikante ay nakarating na dito sa Italia bago pa siya mag 14 years old. Ang sagot, Raga, dyan ay hindi na. Okay? Kahit na walang kuhanin na NBI clearance doon sa Pilipinas, kapag kaganyan yung edad ng aplikante, dumating siya below 14 years old dito sa Italia, hindi na kailangan. Kasi kapag ka siya ay nag-apply doon sa online processing, okay? Di ba online yung pag-apply ng Italian citizenship, checkan lang niya doon yung option na di-declare niya na siya ay dumating sa Italia, nagkaroon siya ng permesso di soggiorno na below 14 years old lang siya. Kaya, yun yung dahilan kung bakit na hindi na kailangan ng NBI clearance. Yung isa naman tanong, kapag holder, okay, yung aplikante ay holder ng Carta di Soggiorno o yung tinatawag na Permesso di Soggiorno di Lungo Periodo, kailangan pa na mag-exam at makapasa noong B1 para doon sa Italian citizenship. Kasi, di ba, may requirement ngayon na kailangan ay makapasa doon sa B1 level ng Italian language. Pero, kapag ka ikaw ay holder ng Carta di Soggiorno or Permesso di Soggiorno lungo periodo, ikaw ay exempted na. Kapag ka ang iyong applyan ay cittadinanza italiana per residenza. Kaya ganun yung, Raga, ha? Simple lamang. Dahil nga kapag ka ikaw ay holder na ng Carta di Soggiorno o yung lungo periodo, ino-honor na diyan yung iyong knowledge sa Italian language. Kaya hindi mo na kailangan na mag-exam pa at pumasa noong B1 level ng Italian language. Pero ngayon ay may bagong regula na in-implement sila na kapag ka ang aplikante ng Italian citizenship ay ganyan yung hawak, ang kailangan niyang gagawin ay dapat naman na aggiornato yung kanyang Carta di Soggiorno. Kailangan ay yung bago na ang meron siya. Yung specified doon nakalagay na 10 years. Hindi po pwede yung luma, yung ilimitata pang nakalagay. Kailangan ay mag-a-adjourna. Kung halimbawa na complete na yung documents, tapos ay hindi pa nare-retiro yung bagong Carta di Soggiorno na 10 years na nakalagay doon na validity, okay lang yan, pwede rin mag-apply. Kung gagawin lang ay i-attach yung Ricevuta Postale kasama yung luma na Carta di Soggiorno. Pwede nang mag-apply, pwede nang mag-process ng Italian citizenship. Take note ha, yung ating info na binabanggit na iyan ay kapag ang aplikante, ang applyan niya na Italian citizenship ay para doon sa residenza, yung cittadinanza per residenza. Ano naman yung nababalita ngayon o nabalitan na noon na mula daw doon sa 10 years of residency, ngayon ay 5 years na lang ang requirement para sa pag-a-apply ng Italian citizenship. Yan ga ay totoo. Ang status ay garne ha. Kasi noong mga nakalipas na buwan ay mayroong mga nangalap ng pirma. Para na sa ganoon, mula doon sa 10 years of residency ay 5 years na lang ang kailangan. Ngayon, ang sabi ng Korte Konstitusyonale, admissible ang referendum na nagpo-propose na pababain ang required years of residency sa 5 years na lang mula doon sa dating 10 years para sa pag-obtain ng Italian citizenship ng isang adult na non-EU foreigner. Ano ngayon ang mangyayari dahil admissible daw yung referendum na iyon? Matik na yan ay mai-implement na agad. Hindi yan ganun kabilis, Raga. Kasi ang lahat ng mga Italian citizens ay mayroon silang gagawin. Boboto sila sa pagitan ng mga buwan na April at June 2025. Sabi din sa mga darating na linggo ay malalaman daw ang exact date na mai-establish. Kaya nasa kamay pa ng majority ng mga Italyani kung sila ay papayag diyan o hindi. Depende doon sa maging resulta ng botohan kung papayag ba sila, majority ba yung mananalo na 5 years na lang yung required na residency o mananatili na 10 years pa rin. So as of now ay mag-aabang tayo and hopefully yan ay maaprubahan at maraming bumoto
at mapalitan na mula sa 10 years ay maging 5 years na nga lang ang required na residency. Kung ang bagay na iyan o yung usapin na iyan ay kailangan pa na pagbotohan, pagdating naman doon sa nabanggit ko na noon pa, doon sa akin nakalipas na video na magkakaroon ng dagdag, okay, posible na magkaroon ng dagdag na up to 600 euros doon sa magagastos kapag ka nag-apply ng Italian citizenship, yan ay batas na. At yan ay kasama na doon sa Legge di Bilancio ng 2025 at yan ay naandoon na sa Gazzetta Ufficiale. Nakapaloob yan din sa Legge 207/2024. Artikulo 1, Comi 636 fino 641. Dahil sa batas na iyan, ang mga komuni ay pinapayagan na maningil ng tinatawag na kontributo administrativo o administrative fee na up to 600 euros kada dumanda para sa pagkakaroon ng Italian citizenship ng isang estranyero na majorenne. Ang mga komune ay mayroong discretion kung paano nila yan ipapatupad. Ganun din, nakalagay ay ang komune din ay pwedeng mag-decide kung magkano yung kanilang sisingilin. Nakasaad din diyan na kung sakali na yung isang nag-apply, yung kanyang dumanda, ay nananatili na mayroong siyang dapat na bayaran or kulang pa yung kanyang ibinayad, ay maaaring maging dahilan yan para mapatigil or hindi mag-proceed yung processing ng kanyang Italian citizenship. Kaya nga, ano yung ating laging advice? Hanggat maaari, ikaw ay qualified pa, as much as possible, ikaw ay mag-process na, mag-apply ka na kung gusto mo na maging Italian citizen at maiwasan mo yung mga magiging problema sa pag-aayos ng mga dokumento, lalo na dyan sa permesso di soggiorno. Tapos ay alam naman natin na din sa Italia ay madaling mabago. Okay, lagi nagkakambya ang mga batas dito sa Italia. So abangan mo Raga, hayaan mo kapag may bago na ulit na update ay babalitaan kita. Kaya nga importante, ang aking request sa iyo, sana ay mag-follow ka or mag-subscribe para lagi kang magiging updated at pakishare na rin sa iba para maging informed din sila. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!